Huwag mong dungisan ang gate ko ng marumi mong kamay, Teresita. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Ang mga salitang iyon ay tila hagupit ng latigo na bumaon sa gitna ng nakapapasong init ng tanghali. Nanigas ang mga daliri ni Tess habang pilit na inaabot ang bakal na pintuan na ngayoy kumikinang na sa kulay ginto. Ang telang seda na kanyang dala, isang mamahaling regalong binili mula sa kanyang unang sahod sa Dubai pagkatapos ng 12 taon, ay tila naging isang basahang walang silbi sa kanyang nanginginig na kamay. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Carmencita ay humahalo sa lansa ng pawis at alikabok ng kalsada, isang lason na tila sumasakal sa bawat hininga ni Tess. Tita, why is the name Rivas here? Where are my parents? Anong ginawa niyo sa bahay namin? Hindi sumagot ang kanyang tiyahin. Sa halip, mararamdaman ang bigat ng bawat hakbang ng sapatos nito sa semento. Tila bawat lapat ng takong ay pagbaon ng pako sa dangal ni Tess. Sa likod ng gate, nakatayo si Carmencita na suot ang isang kagalang-galang na kapa. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pangahamak. Nasa likod sila, doon sa nararapat sa kanila. Go there if you want to see your useless parents. Just don't bring your trash inside my house. Mabilis na tinahak ni Tess ang daan patungo sa likuran ng malawak na lupain. Ang kanyang mga paa ay sumasadsad sa mga tuyong dahon at matatalim na bato. Ngunit ang kanyang mundo ay tila huminto nang makita ang isang dampa na yari sa kalawiting yero at nabubulok na kahoy, ang dating kulungan ng baboy na matagal nang inabandona ng kanyang ama. Ang hangin doon ay mabigat, puno ng amoy ng amag, dumi ng hayop, at ang masangsang na amoy ng murang gamot. Sa loob ng madilim at masikip na espasyo, nakita niya si Tatay Ramon na nakaupo sa isang sirang silya. Ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng liwanag. Sa tabi nito, ang kanyang nanay Elena ay nakahiga sa isang matigas na papag. Ang bawat paghinga ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Nay? Tay, my God, why are you living like this? Bumagsak ang mga tuhod ni Tess sa maputik na sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagkabigla habang pinagmamasdan ang mga paa ng kanyang ina na puno ng sugat at dumi. Gamit ang mamahaling telang seda na kanyang dala, sinimulan niyang punasan ang putik sa mga binti ng ina. Ang sutla na dapat ay simbolo ng kanyang tagumpay ay naging marumi at basang-basa ng maitim na tubig. Hiyang-hiya sa harap ng katotohanang kanyang dinatnan. Kung hindi dahil sa akin, wala na silang matitirhan, Teresita. Ang boses ni Carmencita ay muling narinig mula sa pintuan habang ang kanyang kamay ay abala sa pagpaypay upang itaboy ang masamang amoy. Ang bawat salita ay tila isang hatol na walang awa. I let them stay here because I have a good heart. You should be grateful. Kaysa naman mabulok sila sa kalsada habang ikaw nagpapakasarap sa Dubai and ignoring your utang na loob to this family. Tinitigan ni Tess ang nadumihang tela sa kanyang kamay. Ang 12 taon ng pagtitiis, ang mga gabing walang tulog sa piling ng mga batang hindi naman niya kadugo, at ang bawat sentimong ipinadala niya para sa bahay na ito, lahat ay tila naging isang malupit na biro. Sa loob ng kanyang bulsa, ang tiket ng loterya na naglalaman ng milyon-milyong piso ay tila naging isang pirasong papel na walang halaga sa harap ng ganitong klaseng kalupitan. Ang lamig ay gumagapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang gulugod, isang uri ng pamamanhid na dulot ng matinding kahihiyan at pait. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga luha ay tila naging bato sa tindi ng sakit. Nanatili siyang nakalubog sa putik, habang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila dinudurog ng katotohanang ang kanyang sakripisyo ay itinuring lamang na basura. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang lahat ba ng pagod ko ay nauwi lang sa isang sulok ng kulungan ng baboy? Dahan-dahang tumingala si Tess. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot.
Tanging ang nanunuot na puot na tila apoy na naglalayab sa ilalim ng yelo. Tinitigan niya ang kanyang tiyahin, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa maduming seda. Thank you, tita. Hinding-hindi ko makakalimutan ang bawat sentimo ng utang na loob na sinasabi niyo. Magbabayad ako, tita. Magbabayad ako sa paraang hindi niyo inaasahan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Carmencita bago siya tumalikod. Ang bawat pag-alis niya ay tila pag-iwan ng isang malalim na sugat sa dangal ng pamilya Madrigal. Hindi niya alam, sa ilalim ng madilim na bubungan ng kulungang iyon, ang babaeng kanyang minaliit ay nagsisimula nang bumuo ng isang planong tatapos sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Ang gabi ay bumaba sa lupain ng mga Madrigal na tila isang itim na tabing na puno ng pait. Sa loob ng makipot na kulungan, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na kandila na unti-unting tinutupok ng sarili nitong luha. Ang bawat bugso ng hangin na dumadaan sa mga siwang ng nabubulok na kahoy ay nagdadala ng ginaw na tila nanunuot hanggang sa buto. Ang amoy ng Vicks na ipinapahid ni Tess sa noon ng kanyang ina ay humahalo sa masangsang na amoy ng tuyong dumi ng hayop sa paligid. Isang paalala na ang kanilang kinalalagyan ay hindi para sa tao. Anak, I'm so sorry. I failed you. Bulong ni Tatay Ramon habang nakatingin sa kanyang mga palad na puno ng kalyo. Nalinlang ako ni Carmencita. I thought she was truly helping us when your mother was in the hospital. Sabi niya, pipirma lang ako para sa loan. Pero hindi ko alam na deed of sale na pala ang nasa ilalim ng mga papel na yon. Hinawakan ni Tess ang nanginginig na kamay ng ama. Ang init ng balat nito ay tila nagliliyab na galit sa kanyang puso. Ngunit ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Huwag niyo nang isipin yon, Tay. I'm here now. No one will hurt you again, sabi ni Tess, habang pilit na itinatago ang sakit na nararamdaman. Sa labas, narinig ang mabibigat na hakbang sa damuhan na sinundan ng isang malakas na pagbukas ng pinto ng mansyon. Lumabas si Dario, ang anak ni Carmencita, na may dalang isang plastik na puno ng tira-tirang pagkain mula sa kanilang hapunan. Ang amoy ng inihaw na manok at masarap na sarsa ay tila isang sampal sa gutom na nararamdaman ni Tess. Hey Teresita, here's some leftovers for your dinner. Sayang naman kung itatapon lang sa aso, 'di ba? At least sa inyo, mapapakinabangan pa, sabi ni Dario sabay tawa ng malakas. Binitawan niya ang plastik at narinig ang pagbagsak nito sa maputik na lupa, malapit sa paanan ni Tess. Walang emosyon na tiningnan ni Tess ang kanyang pinsan. Ang kayabangan. Sa mukha ni Dario ay tila isang mantsa na mahirap burahin. Thanks, Dario. You really know how to treat your family like animals, sagot ni Tess sa isang malamig na tono. Napatigil si Dario. Hindi inaasahan ang ganoong klaseng sagot mula sa dati mahinhin at tahimik na pinsan. You're just a domestic helper, Tess. Huwag kang umasta na parang mayaman ka pa rin. You're lucky my mom is letting you stay here. Don't be so ungrateful. Tumalikod na si Dario at muling narinig ang pagbagsak ng pinto ng mansyon na tila isang huling hudyat ng kanilang pagkakaiba na natiling nakatitig si Tess sa plastik na nasa putik. Hindi niya ito pinulot. Sa halip, lumapit siya sa isang lumang baul na nasa sulok ng kulungan, ang tanging gamit na pinayagang dalhin ng kanyang ama. Sa ilalim ng mga lumang damit at mga litratong kupas na, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas na bagay. Inilabas niya ito at nakita ang isang maliit na kahon ng lata. Sa loob niyon, nakatago ang ilang mga resibo ng padala ni Tess mula sa Dubai sa loob ng maraming taon. Ngunit may isang pirasong papel na kumuha ng kanyang atensyon. Isang resibo mula sa isang sanglaan na may petsang bago pa man makuha ni Carmencita ang bahay. Nakalagay doon ang pangalan ni Carmencita bilang nagsangla ng isang alahas na pagmamay-ari ng ina ni Tess. Ngunit ang pirma ng saksi ay pamilyar. Ito ay pirma ng isang taong hindi dapat kasama sa usapan.
Naramdaman ni Tess ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nagising. Ang dumi, ang gutom, at ang kahihiyang tinanggap nila sa araw na ito ay tila naging gasolina para sa isang apoy na hindi na mapapatay. Tiningnan niya ang kanyang mga magulang na ngayoy mahimbing nang natutulog sa gitna ng kahirapan. Hindi sapat ang pera, hindi sapat ang katotohanan. Kailangan niya ng hustisya na dudurog sa bawat kasinungalingan ni Carmencita. Ang sikat ng araw na tumatagos sa butas-butas na yero ay tila mga daliri ng apoy na gumigising sa sugatang katawan ni Tess. Ngunit bago pa man niya maidilat ng husto ang kanyang mga mata, ang malakas na pagbukas ng pinto ng kulungan ay naghatid ng isang pamilyar at nakasusuklam na boses. Si Carmencita, na suot ang isang matingkad na asul na gown, ay nakatayo sa labas habang ang kanyang mukha ay puno ng pagkainis. "Teresita, bumangon ka na riyan. There's a party tonight for Dario's birthday. Maraming bisita at kulang kami sa server. Since you're staying here for free, it's time to pay your dues. Bilisan mo, magbihis ka ng maayos, but don't you dare look better than the guests." Walang kibo na tumayo si Tess. Ang bawat kilos niya ay tila isang ritual ng pagtitimpi. Isinuot niya ang isang lumang itim na t-shirt at pantalon. Ang kanyang buhok ay itinali ng mahigpit. Tila itinatali rin ang kanyang puot sa loob ng kanyang dibdib. Habang naglalakad siya patungo sa mansyon, ang mansyong itinayo mula sa bawat patak ng kanyang pawis sa disyerto. Naramdaman niya ang hapdi ng bawat hakbang sa lupang hindi na sa kanila. Ang loob ng bahay ay punong-puno ng halakhak at ang amoy ng mamahaling alak na humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak. Ang mga taong naroon ay ang mga dati nilang kaibigan at kapitbahay. Ang mga taong dating yumuyuko sa kanyang ama, ngunit ngayoy nakatingin sa kanya nang may halong awa at pangungutya. Ito na ba yung anak ni Ramon? Sayang naman, she used to be so bright. Now she's just a maid in her own home. Rinig niyang bulungan ng dalawang babae habang dinadaanan niya ang mga ito, bit-bit ang isang tray ng baso. Hindi lumingon si Tess. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig, sa bawat tile na may pamilyar na disenyo. Biglang naramdaman ni Tess ang pagtapon ng malapot at madilim na pulang likido sa kanyang paanan. Isang baso ng wine ang nahulog mula sa kamay ni Dario, na ngayoy nakangisi habang ang kanyang mga mata ay mapungay sa kalasingan. "Oh, sorry, Tess. My hand slipped. Clean this up, quickly. Nakakahiya sa mga guests. Ang dumi na ng floor," sabi ni Dario habang tinatawanan siya ng kanyang mga kaibigan. Dahan-dahang lumuhod si Tess sa gitna ng maraming tao. Ang malamig na wine ay dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga daliri. Tila dugo mula sa isang sugat na ayaw maghilom. Habang pinupunasan niya ang sahig, naalala niya ang araw nang ilatag ng kanyang ama ang mga tile na ito. Naalala niya kung paanong ang bawat kanto ng bahay na ito ay may bakas ng pagmamahal at pangarap ng kanyang pamilya. Ngayon, ang bawat haplos niya sa sahig ay tila paglilinis sa dumi ng mga taong nagnakaw ng kanilang buhay. Sa gitna ng kanyang paglilinis, napansin ni Tess ang isang bagay sa ilalim ng isang antique na cabinet na hindi nagalaw sa loob ng maraming taon. Isang maliit na metal na bagay na kumikinang sa ilalim ng madilim na kanto. Mabilis niya itong kinuha at itinago sa kanyang palad. Isang susi. Isang lumang susi na may pamilyar na hugis. Ang susi sa lihim na drawer ng kanyang ama sa opisina nito. Bumalik siya sa kusina na ang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Habang abala ang lahat sa pagkain at kasiyahan, isang kamay ang humawak sa kanyang siko. Si Mang Lito, ang kanilang matandang kapitbahay na kinuha ring server para sa gabi, ay tumingin sa kanya nang may malalim na kahulugan. Walang salitang binitawan, ngunit may isang maliit na piraso ng papel na mabilis na isinuksok ni Mang Lito sa bulsa ng kanyang pantalon. Bago pa makapagsalita si Tess,
Lumayo na ang matanda at nagpatuloy sa pagtatrabaho na tila walang nangyari. Naramdaman ni Tess ang bigat ng papel sa kanyang bulsa. Isang lihim sa gitna ng ingay, isang pag-asa sa gitna ng kahihiyan. Pagkatapos ng mahabang oras ng paglilingkod sa mga taong nagnakaw ng kanyang buhay, ang kadiliman ng gabi ay tila naging isang silid na walang hangganan para kay Tess. Sa ilalim ng malamig at madilim na sulok ng kulungan, dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na papel na ibinigay ni Mang Lito. Ang bawat hibla ng papel ay tila may dalang kuryente na nagpapakaba sa kanyang dibdib. Sa gitna ng mahinang liwanag ng buwan na tumatagos sa butas-butas na bubong, nabasa niya ang mga salitang isinulat sa mabilis at nanginginig na paraan. Huwag kang maniniwala sa pinirmahang papeles, may itinatago sila. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na hampas sa kanyang kaisipan. Hindi nagtagal. Ang pag-ubo ng kanyang ina ay muling bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog na yon ay tila isang babala na nauubusan na sila ng oras. Kinaumagahan, tinahak ni Tess ang daan patungo sa palengke upang bumili ng gamot para kay Nanay Elena. Habang naglalakad siya sa gitna ng maraming tao, naramdaman niya ang mga matatalim na tingin na tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang mga bulong sa paligid ay hindi na lamang mga tunog, kundi mga lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang dangal. Ayan na ba si Teresita? Akala ko ba big time siya sa Dubai? Sabi ng isang tindera ng isda habang nagpaparinig sa kanyang mga kasama. Look at her now. Mukhang mas mahirap pa siya sa atin. Pinabayaan ang mga magulang kaya siguro pinalayas ni Doña Carmencita. Oo nga, napakawalang utang na loob. Sagot ng isa pa habang itinatapon ang maruming tubig sa kalsada na muntik nang tumalsik sa paanan ni Tess. Kung hindi dahil sa kabaitan ni Carmencita, baka sa kangkungan na pinulot ang mga matatanda. Napakaswerte nila na may kamag-anak silang handang tumulong kahit na pinahiya sila ng sariling anak. Huminto si Tess sa harap ng isang maliit na botika. Ang amoy ng mga kemikal at gamot ay tila nagpapabigat sa kanyang pakiramdam. Nilabas niya ang huling ilang piraso ng barya mula sa kanyang lumang pitaka, ang tanging perang natitira sa kanyang bulsa habang itinatago ang katotohanang may milyon-milyon siya sa bangko. Excuse me, can I buy these medicines for my mother? Kulang po ng konti ang pera ko, but I promise babayaran ko rin po bukas. Pakiusap ni Tess sa tindera. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa nang may kasamang pangungutya. Pasensya na, Tess. No credit allowed here. Masyado ng maraming utang ang pamilya nyo sa bayang ito. Why don't you ask your tita Carmencita? She's so rich and generous. Baka bigyan ka pa ng limos. Ang bawat salita ay tila pagdura sa kanyang mukha. Ang hiya ay tila isang mabigat na bato na nakatali sa kanyang leeg. Hinihila siya pababa sa malalim na balon ng kawalang pag-asa. Nanatiling nakayuko si Tess habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa mga barya. Nais niyang sumigaw. Nais niyang ipakita ang tiket ng loterya at bilhin ang buong butika. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Ang bawat pangungutyang ito ay kailangan niyang itago sa kanyang puso bilang bahagi ng kanyang pagbabayad puri. Sa kanyang pagbabalik sa kulungan, ang kanyang puso ay tila dinudurog ng bawat hakbang. Ngunit ang mas masakit na katotohanan ay naghihintay sa kanya sa loob ng dampa. Nakita niya si Nanay Elena na umiiyak habang nakatingin sa sahig. Ang lahat ng gamot na binili ni Tess noong nakaraang linggo, mga murang bitamina at pangalis ng hapdi, ay nakakalat sa putikan, tila mga basura na itinapon ng walang pakundangan. Sa pintuan, nakatayo si Carmencita na may hawak na bote ng disinfectant, tila diring-diri sa bawat sulok ng lugar. I threw those away, Teresita. They're dirty and they smell like poverty. It's making the air in my garden stink, sabi ni Carmencita habang tinititigan ang nanginginig na balikat ni Tess.
Kung gusto mong uminom ng gamot ang nanay mo, make sure it's not from some cheap store. It's disgusting, just like your existence here. Ang katahimikan ni Tess ay tila isang banta ng paparating na bagyo. Ang lamig na kanyang naramdaman ay hindi na dahil sa hangin, kundi dahil sa puot na unti-unti nang nagiging yelo sa kanyang mga ugat. Ang kalangitan ay biglang nagbago ang kulay, mula sa maputlang asul ay naging tila isang dambuhalang pasa na unti-unting kumakalat sa buong bayan. Ang hanging nagmula sa dagat ay may dalang amoy ng paparating na unos, malamig, malansa, at puno ng banta. Hindi nagtagal. Ang bawat patak ng ulan ay nagsimulang humampas sa luma at kalawanging yero ng kanilang silid. Ang tunog nito ay tila libo-libong maliliit na martilyo na nagtatangkang wasakin ang kanilang tanging masisilungan. Sa loob ng madilim na dampa, ang bawat siwang sa bubong ay naging daanan ng malamig na tubig. Ang bawat patak ay tila isang karayom na tumutusok sa balat ni Nanay Elena at Tatay Ramon. Mabilis na kumilos si Tess. Kinuha niya ang kanyang lumang jacket at binalot sa nangangatog na katawan ng ina. Ginamit niya ang sariling katawan upang harangan ang hangin at tubig na pumapasok mula sa buraot na dingding, habang ang kanyang sariling damit ay basang-basa na at dumidikit sa kanyang nanginginig na balat. "Tay, move over here. Dito po kayo sa tabi ni nanay. Mas tuyo rito." Utos ni Tess habang pilit na iniaayos ang kanilang kinalalagyan. Napansin ni Tess ang isang lumang kaldero na nasa gitna ng sahig. Unti-unting napupuno ng tubig ulan. Ang ritmo ng bawat pagpatak ng tubig sa riles ng aluminyo ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kanilang pagtitiis. Ang bawat tunog ay nagpapaalala sa kanya ng milyon-milyong pisong nasa loob ng kanyang pitaka. Isang kayamanan na hindi man lang makabili ng tuyong kumot sa gitna ng bagyong ito. Sa gitna ng hagulhol ng hangin, narinig ni Tess ang mahinang boses ng kanyang ama. Si Tatay Ramon ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. "I'm so stupid, Tess. Ang tanga-tanga ko. May lumapit sa akin dati. Si Attorney Tobias Enriquez. He was a friend of my father and he warned me about the papers your tita was asking me to sign. He offered to help for free because of utang na loob to our family." Nanginginig na kwento ni Ramon habang ang bawat salita ay tila may kasamang dugo at pait. But I pushed him away. I told him he was just trying to ruin my relationship with my own sister. I believed Carmencita because she is my flesh and blood. Sabi niya, help lang daw ito para sa hospital bills ng nanay mo. I trusted her more than a stranger, only to find out she was the one who would destroy us. Naramdaman ni Tess ang bigat ng bawat salita ng ama. Ang katotohanang ang kanilang sariling dugo, ang siyang naging dahilan ng kanilang pagbagsak, ay tila isang malupit na biro. Ang utang na loob at ang pagtitiwala sa pamilya ang siyang ginamit na sandata ni Carmencita upang hubaran sila ng lahat ng kanilang pinaghirapan. "Huwag na po kayong umiyak, Tay. It's not your fault that you have a good heart. Ang masama ay ang taong ginamit ang kabutihan nyo para sa sarili nilang kasakiman." Bulong ni Tess habang hinahaplos ang likod ng ama. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa kadiliman habang ang bawat patak ng ulan ay tila nagpapatibay sa kanyang desisyon. Nalaman na niya ang pangalang kailangan niya. Attorney Tobias Enriquez. Isang piraso ng puzzle ang muling nabuo sa kanyang isipan. Lumipas ang gabi na puno ng takot at ginaw. Nang sumikat ang araw, ang paligid ay nababalot ng putik at mga sanga ng punong nabali ng hangin. Lumabas si Tess mula sa dampa upang kumuha ng malinis na tubig, ngunit napatigil siya nang makita ang isang grupo ng mga lalaking nakauniporme na may dalang mga kagamitan sa pagsusukat ng lupa. Sa gitna nila, nakatayo si Carmencita na may hawak na payong, isang malapad na ngiti
ang nakaguhit sa kanyang mga labi habang tinititigan ang paligid na tila isang hiyas na nakuha niya sa gitna ng nakaraang bagyo. Good morning, Teresita. Just in time. These are the land surveyors. Within a few weeks, lahat ng ito ay gigibain na para sa itatayo naming resort, sabi ni Carmencita habang itinuturo ang hardin at ang kulungang kinatitirhan ni Tess. Better start packing your things, or what's left of them. Your parents will have to find another hole to crawl into. Ang lamig na naramdaman ni Tess sa puntong yon ay hindi na mula sa ulan, kundi mula sa katotohanang ang huling alaala ng kanyang pagkabata ay nakatakda ng burahin sa balat ng lupa. Ang gabi ay tila isang malalim na balon ng tinta, tahimik at puno ng mga lihim na tanging ang mga kuliglig lamang ang nakakaalam. Sa ilalim ng anino ng malalaking puno ng mangga, dahan-dahang tinahak ni Tess ang daan patungo sa bakod ni Mang Lito. Ang bawat hakbang niya ay tila pagpapakiramdam sa bawat tuyong dahon sa lupa. Iniiwasan ang anumang ingay na maaaring gumising sa mga natutulog na demonyo sa loob ng mansyon. Naramdaman niya ang malamig na bakal ng lumang susi sa kanyang palad, tila isang anting-anting na nagbibigay sa kanya ng lakas. Mang Lito, bulong ni Tess nang makita ang anino ng matanda sa ilalim ng kanyang bintana. Lumingon ang matanda. Ang kanyang muka ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Tess, you shouldn't be here. Delikado ang ginagawa mo. Your tita has eyes everywhere. I need to know the truth, Mang Lito. Ano ang nakita niyo noong gabing pirmahan ang mga papel? Tanong ni Tess. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Huminga ng malalim ang matanda. Ang amoy ng tabako ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Lasing na lasing ang Tatay Ramon mo noon. He was grieving because your mother's condition was critical. Dinala ni Carmencita ang isang lalaki na nagpakilalang abogado, pero alam ko, ang mukha ng taong yon, isa siyang fixer sa munisipyo. They forced your father's thumb to press on those documents while he could barely hold his head up. I saw it from the window, Tess, but I was too afraid to speak up. Ang bawat salita ni Mang Lito ay tila isang piraso ng yelo na idinidikit sa puso ni Tess. Hindi ito basta pagkakamali. Ito ay isang planadong pagnanakaw sa gitna ng kahinaan ng isang tao. Pagkatapos magpasalamat, dahan-dahang bumalik si Tess patungo sa mansyon. Alam niya ang pasikot-sikot ng bahay na ito dahil bawat sulok ay bahagi ng kanyang pagkabata. Gamit ang lumang susi, binuksan niya ang pinto sa likuran, naramdaman niya ang bahagyang paggalaw ng bakal bago ito tuluyang bumukas nang walang anumang tunog. Pumasok siya sa loob ng silid, na dati kanyang silid tulugan ngunit ngayoy ginawa ng opisina ni Carmencita. Ang amoy ng alikabok at mga lumang papel ay sumalubong sa kanya. Humahalo sa halimuyak ng mamahaling pabango ni Carmencita na tila nakakapit sa mga kurtina. Ginamit niya ang mahinang liwanag mula sa kanyang cellphone upang hanapin ang drawer na matagal na niyang hindi nakikita. Nang maramdaman ng kanyang mga daliri ang kahoy na ukit, mabilis niyang isinusi ang bakal at pinihit ito. Naramdaman niya ang bahagyang pag-alog ng drawer bago ito tuluyang bumukas. Sa loob, nakita niya ang mga dokumentong orihinal, mga papel na may pirma ng kanyang lolo at lola, na nagpapatunay na ang lupang ito ay para lamang kay Ramon Madrigal. Ngunit bago pa man niya makuha ang mga ito, naramdaman niya ang panginginig ng sahig mula sa mga hakbang sa labas ng pinto. Ang amoy ng alak at ang masangsang na halimuyak ng pabango ay mabilis na pumasok sa silid. Nanigas ang buong katawan ni Tess. Mabilis siyang gumapang patungo sa ilalim ng malaking mesa. Pinipigilan ang bawat hininga habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na nais kumawala sa kanyang dibdib. Ang pinto ay bumukas ng malakas at nakita ni Tess ang maruming sapatos ni Dario na pumasok sa loob. Ang lalaki ay tila nahihirapang tumayo ng diretsyo. Ang bawat galaw niya ay tila pagpapakita ng kawalang ingat. Maririnig ang mabigat na paghinga ni Dario habang kinakalkal ang kanyang bulsa.
Damn it! Where is my phone? Bulong ni Dario sa isang paos na boses. Naramdaman ni Tess ang lamig ng sahig sa kanyang mga palad habang nakatingin sa mga paa ng kanyang pinsan. Biglang naramdaman niya ang pagbagsak ng isang mabigat na bagay sa carpet. Malapit sa kanyang pinagtataguan, ang cellphone ni Dario ay bumagsak at sa hindi inaasahang pagkakataon, ang screen nito ay nagliwanag. Isang recording ang biglang nagplay at ang boses na narinig ni Tess ay sapat na upang patigilin ang daloy ng kanyang dugo. Don't worry, the local assessor is already paid. Basta pirmahan lang ni Mama ang sale next week. Wala nang magagawa ang mga madrigal na yan. We'll be millionaires, Dario. Iyon ang boses ni Carmencita, nakikipag-usap sa isang hindi kilalang tao tungkol sa panunuhol. Nanlaki ang mga mata ni Tess sa dilim. Ang ebidensya ay hindi lamang nasa kanyang mga kamay sa anyo ng papel, kundi nasa harapan niya mismo, naglalaro sa ilalim ng mesa sa gitna ng kalasingan ng kanyang kaaway. Naramdaman ni Tess ang panganib ng yumuko si Dario upang kunin ang kanyang cellphone. Ang mukha nito ay dahan-dahang lumalapit sa lugar kung saan siya nakatago. Ang hininga ni Dario ay tila singaw ng mainit na alak na direktang humahampas sa mukha ni Tess. Sa ilalim ng madilim na mesa, nanigas ang bawat kalamnan ng dalaga habang nakikita ang nanginginig na kamay ng pinsan na pilit inaabot ang cellphone sa carpet. Ang amoy ng malansang pawis at alak ay tila isang laso na nagpapabigat sa bawat segundo ng kanyang paghihintay. Isang pulgada na lang at mahahawakan na ni Dario ang buhok ni Tess. Ngunit sa gitna ng kanyang kalasingan, ang lalaki ay nawalan ng balanse. Naramdaman ni Tess ang bahagyang pag-uga ng mesa bago tuluyang bumagsak ang katawan ni Dario sa sahig. Kasunod, ang mabigat na hilik na nagpahiwatig na nawalan na ito ng malay. Mabilis na kumilos si Tess. Gamit ang sariling cellphone, mabilis niyang kinuhanan ng larawan ang mga dokumentong nakuha niya mula sa drawer. Bawat pahina, bawat pirma, at bawat selyo ay tila mga bala na kanyang iniipon para sa darating na giyera. Hindi niya kinuha ang mga orihinal na papel upang hindi mahalata ni Carmencita, ngunit ang bawat larawan ay sapat na upang maging ebidensya sa korte. Maingat siyang lumabas ng mansyon, tinatahak ang dilim patungo sa labas ng baryo kung saan naghihintay ang isang lumang tricycle. Ang kanyang patutunguhan ay isang maliit at tago na opisina ni Attorney Tobias Enriquez. Ang amoy ng lumang papel at tinta sa loob ng opisina ng abogado ay tila naging isang pabango ng pag-asa para kay Tess. I've been waiting for this day, Teresita, sabi ni Attorney Tobias habang sinusuri ang mga larawan sa cellphone ni Tess. Your father was like a brother to me. Ang ginawa ni Carmencita ay hindi lang pagnanakaw, kundi isang krimen laban sa sarili niyang dugo. These documents prove that the land transfer was never legal. This is a falsification of public documents. I don't just want her in jail, attorney. I want her to feel the shame she gave my parents. Malamig na sagot ni Tess habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa bintana. Tinititigan ang malayo. Pagdating ng umaga, bumalik si Tess sa mansyon na ang suot ay ang pinakamarumi at pinakalumang damit na kanyang pag-aari. Ang bawat hakbang niya patungo sa harap ng mansyon ay tila isang pagtatanghal sa entablado ng dula-dulaan. Nakita niya si Carmencita na nagkakape sa balkonahe, suot ang isang mamahaling seda na robe habang nagbabasa ng isang brochure ng resort. Tita, please, I'm begging you. Lumuhod si Tess sa paanan ng kanyang tiyahin. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na paghikbi at panginginig. Kailangan ko lang po ng kaunting pera para sa gamot ni nanay. I'll do anything. Pipirmahan ko na po ang waiver na hindi na ako maghahabol sa lupa. Basta bigyan niyo lang ako ng panggastos para sa ospital. Isang mapait na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Carmencita. Tiningnan niya ang kanyang pamangkin ng may matinding kasiyahan, tila isang pusa na naglalaro sa isang sugatang daga. Now you're talking, Teresita. See? Diyan ka naman magaling, ang magmakaawa. Sige,
I'll give you 50,000 pesos. Pero sa isang condition, you sign this paper stating that the land was always mine and your father only stayed here because of my charity. After this, you and your stinking parents will leave this place and never come back. Inilabas ni Carmencita ang isang pirasong papel at isang ballpen. Sa loob-loob ni Tess, ang bawat salita ni Carmencita ay tila isang taga sa kanyang puso. Ngunit alam niyang ito ang huling hakbang ng kanyang bitag. Dahan-dahang kinuha ni Tess ang ballpen. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit na pilit niyang sinusupil. Pirmahan mo na, Teresita. Don't make me change my mind. Your mother's life is in your hands. Pagpilit ni Carmencita habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Habang inilalapat ni Tess ang kanyang pirma sa papel, naramdaman niya ang malamig na sensasyon ng pananalo. Ang papel na ito, na inaakala ni Carmencita na siyang tatapos sa laban, ay ang siya mismong magpapatunay na may transaksyong naganap. Isang piraso ng ebidensya na magpapatibay sa lahat ng kanyang nakalap. Inihagis ni Carmencita ang isang bundle ng pera sa putikan sa paanan ni Tess. Take it and get out of my sight. You smell like the piggery you live in. Pinulot ni Tess ang bawat sentimo mula sa putik. Ang kanyang mukha ay nanatiling nakatungo upang itago ang isang lihim ng ngiti. Ang bawat mantsa ng putik sa pera ay tila isang paalala ng bawat patak ng luhang ibinuhos ng kanyang pamilya. Ang bawat hakbang ni Tess palayo sa mansyon ay tila pagpukpok ng martilyo sa isang bakal na unti-unting nagbabago ng hugis. Hawak niya ang bundle ng perang itinapon ni Carmencita sa putikan. Isang halaga na para sa kanyang tiyahin ay limos. Ngunit para kay Tess ay ang huling pako sa kabaong ng kasakiman nito. Ang amoy ng basang lupa at ang malansang amoy ng pera ay humahalo sa hangin. Isang paalala na ang bawat yaman ni Carmencita ay nagmula sa dumi. Mabilis siyang bumalik sa opisina ni Attorney Tobias. Ang malamig na bugso ng hangin mula sa lumang aircon ng abogado ay sumalubong sa kanya. Isang matinding kaibahan sa nakapapasong init ng labas. Inilatag ni Tess ang perang may mantsa ng putik at ang kopya ng waiver na kapipirma lang niya sa ibabaw ng mesa. Look at this, attorney. She thinks she won. She thinks this waiver is her ultimate protection. Sabi ni Tess habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng opisina. Sinuri ni Attorney Tobias ang dokumento sa pamamagitan ng kanyang salamin. Isang tipid ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. This is a major mistake, Teresita. Sa pagpilit niya sa iyong pirmahan ang waiver na ito kapalit ng pera, inamin niya na may transaksyong nagaganap sa lupang inaangkin niyang kanya na. This proves the inconsistency of her claims. Kung kanya talaga ang lupa, why would she pay you to renounce your rights? She just handed us the smoking gun. Naramdaman ni Tess ang isang uri ng gaan sa kanyang dibdib. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sa kanyang pag-uwi, dumaan siya sa isang mall sa kabilang bayan. Doon, gamit ang kanyang sariling credit card na mula sa Dubai, bumili siya ng mga bagong damit, malinis na kumot, at mga bitamina para sa kanyang mga magulang. Ngunit pagdating niya sa kulungan, hindi niya ito agad ipinakita. Maingat niyang itinago ang mga supot sa ilalim ng mga lumang sako ng pagkain ng baboy, tinatakpan ng mga ito ng mga basahang marumi upang hindi mapansin ng sinuman. Anak, why are you smiling? Anong nangyari? Tanong ni Nanay Elena habang pilit na bumabangon mula sa papag. Wala po, Nay. Just rest. Malapit na tayong makauwi sa totoong bahay natin. Bulong ni Tess habang hinahaplos ang tuyot na buhok ng ina. Ngunit sa labas ng dampa, may isang pares ng mga mata ang matalas na nakamasid. Si Dario, na may hawak na bote ng beer, ay nakasandal sa isang puno ng mangga. Ang kanyang kalasingan ay tila napalitan ng isang mapanganib na hinala. Napansin niya ang kakaibang kilos ni Tess. Ang paraan ng paglalakad nito, na tila hindi na isang api,
at ang mga mamahaling supot na pilit nitong itinago. "You're hiding something, aren't you, Tess?" Bulong ni Dario sa sarili habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa dilim. "Akala mo siguro malalamangan mo kami dahil lang nagmakaawa ka kay Mama." Dahan-dahang lumapit si Dario sa dampa nang makitang lumabas si Tess upang kumuha ng tubig sa balon. Pumasok siya sa loob ng walang ingay. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay tila isang laso na napumasok sa maliit na silid. Hinalughog niya ang mga sako sa sulok hanggang sa maramdaman ng kanyang kamay ang isang matigas at makinis na bagay. Inilabas niya ang isang paper bag mula sa isang mamahaling department store. Nanlaki ang mga mata ni Dario. Ang laman ng bag ay hindi lang damit. May isang maliit na sobre doon na naglalaman ng mga resibo ng bangko na may mga numerong hindi niya inaasahang makikita sa isang hamak na katulong. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang isang pirasong papel na nahulog mula sa pitaka ni Tess na naiwan sa ibabaw ng baul. Isang tiket ng loterya. Isang tiket na may mga numerong tumutugma sa balita ng jackpot winner noong nakaraang buwan. Naramdaman ni Dario ang bilis ng kanyang paghinga. Ang galit at inggit ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Sa labas, narinig niya ang mga hakbang ni Tess na pabalik na sa dampa. Mabilis siyang lumabas at nagtago sa dilim, bitbit ang hinalang magpapabago sa lahat. Ang amoy ng alak at malansang hininga ni Dario ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa loob ng madilim na dampa. Nang pumasok si Tess, bitbit ang timba ng tubig. Naramdaman niya ang isang mabigat na presensya sa sulok ng silid. Ang anino ni Dario ay tila isang dambuhalang hayop na naghihintay sa dilim. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatitig sa bawat galaw ni Tess. "You're a good liar, aren't you, Tess?" Isang mapanganib na bulong ang kumawala sa mga labi ni Dario habang dahan-dahan siyang lumalabas mula sa anino, bitbit ang bote ng beer na tila isang sandata. "Akala ko ba hirap na hirap ka? But I saw your little secret. Ang dami mong pera, di ba? At ano itong lottery ticket na itinatago mo?" Naramdaman ni Tess ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ngunit sa halip na matakot, tinitigan niya ang kanyang pinsan ng diretso sa mga mata. Ang lamig ng gabi ay tila pumasok sa kanyang mga ugat. Ginagawang yelo ang bawat emosyon. "I don't know what you're talking about, Dario. Lasing ka lang." Malamig na sagot ni Tess habang inilalagay ang timba sa tabi ng kanyang amang natutulog. Biglang hinawakan ni Dario ang braso ni Tess ng napakahigpit, sapat na upang maramdaman ng dalaga ang sakit na tila binabali ang kanyang buto. "Huwag mo akong lokohin. I know you have millions. Bakit ka nagpapanggap na pulubi? Siguro balak mong balikan si Mama? No? Well, I won't let you. Give me half of that money and I might consider keeping my mouth shut." Tumingin si Tess sa kanyang amang si Ramon na ngayoy nagising dahil sa ingay. Ang takot sa mga mata ng matanda ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa puso ni Tess. Ngunit mabilis siyang nag-isip. Alam niyang ang kasakiman ni Dario ang kanyang magiging pinakamalakas na alas. "If you tell Tita Carmencita, you won't get a single centavo, Dario." Bulong ni Tess sa isang boses na puno ng awtoridad at talino. "Alam mo kung gaano kagamid ang nanay mo. Kapag nalaman niya ang tungkol sa pera ko, kukunin niya ang lahat para sa resort niya. Do you really want to stay as her puppet forever? O gusto mong magkaroon ng sariling buhay na malayo sa kanya?" Napatigil si Dario. Ang pag-aalinlangan ay tila isang mantsa na kumalat sa kanyang mukha. Ang bawat salita ni Tess ay tila isang tumpak na tama sa kanyang ego. Dahan-dahan niyang binitawan ang braso ni Tess. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at pagnanasa sa kayamanan. Bukas na ang pirmahan ng sale. Pagpapatuloy ni Tess habang inaayos ang kumot ng kanyang ina. "Just stay quiet until tomorrow. Pagkatapos ng pirmahan, I'll give you what you want. Just one more day, Dario." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Dario bago siya lumabas ng dampa.
Ang bawat hakbang niya ay tila pag-iwan ng isang banta na hindi madaling makalimutan. Nanatiling tahimik si Tess habang pinagmamasdan ang kanyang mga magulang. Lumapit siya sa kanyang ina, hinaplos ang nanginginig na kamay nito at bumulong sa wikang Tagalog na puno ng pangako. Bukas, Nay, tayo ibabalik ko kayo sa tahanan niyo. Malapit na. Konting tiis na lang. Ang gabing iyon ay tila pinakamahabang gabi sa buhay ni Tess. Ang bawat patak ng tubig mula sa dambuhalang yero ay tila isang orasan na nagbibilang ng bawat segundo patungo sa kanyang paghihiganti. Ang amoy ng basang lupa ay tila naging amoy ng tagumpay. Kinaumagahan, ang buong mansyon ay puno ng paghahanda. Ang bawat sulok ay nililinis, ang mga mamahaling bulaklak ay iniayos para sa pagdating ng mga opisyal at ng mga kinatawan mula sa malaking kumpanya ng resort. Nakita ni Tess si Carmencita na suot ang isang lila na gown na tila isang reyna. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong bahay habang naguutos sa mga katulong. Make sure everything is perfect. This is the day the Madrigal name will finally be erased from this land, sabi ni Carmencita habang tumatawa ng malakas. Hindi alam ni Carmencita na sa labas ng mansyon, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Si Attorney Tobias ay bumaba mula roon, bitbit ang isang folder na naglalaman ng katotohanang dudurog sa lahat ng kanyang pangarap. Ang bulwagang pambarangay ay punong-puno ng mga tao. Ang bawat upuan ay okupado ng mga mausisang mata at mga bulong-bulungan na tila mga bubuyog sa gitna ng mainit na panahon. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Carmencita ay nangingibabaw sa loob ng silid. Isang matamis, ngunit nakasusuklam, na halimuyak na pilit itinatago ang baho ng kanyang mga balak. Sa gitna ng entablado, nakalatag ang isang mahabang mesa na may telang pelus kung saan nakapatong ang mga dokumentong maglilipat ng lupain ng mga Madrigal sa kamay ng isang dambuhalang korporasyon. Nakaupo si Carmencita sa gitna. Ang kanyang lila na gown ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, habang si Dario ay nakatayo sa kanyang likuran na may mapagmalaking tingin. Sa isang sulok, nakita ni Tess ang kanyang ama na si Ramon na suot ang kanyang tanging malinis na polo, nakayuko at tila pasan ang buong daigdig sa kanyang mga balikat. Mga kababayan, panimula ni Carmencita habang tumatayo at humaharap sa madla. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na emosyon. Alam niyo kung gaano ko kamahal ang pamilyang ito. It hurts me to sell this land, but I am doing this for the future of everyone, lalo na para sa kapatid ko na si Ramon. He's old and sick, and he needs a better life than what he has now. I worked so hard to fix their mess, and today, we finally find peace. Narinig ni Tess ang mga palakpakan ng ilang mga tao. Ang mga papuri sa kabaitan ni Carmencita ay tila mga lason na pilit ipinapakain sa kanya. Ang bawat salita ng kanyang tiyahin ay isang malaking kasinungalingan, isang pagbaluktot sa katotohanan na tila isang sining. Ang utang na loob na palagi nitong isinusumbat ay naging isang kadena na ngayoy pilit nitong itinatali sa leeg ng kanyang ama sa harap ng buong baryo. Now, let's make it official, sabi ng kinatawan ng kumpanya habang iniabot ang isang gintong ballpen kay Carmencita. Naramdaman ni Tess ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng bulwagan. Ang bawat paghinga niya ay tila isang panalangin para sa katarungan. Habang inilalapat ni Carmencita ang dulo ng ballpen sa papel, ang kislap sa kanyang mga mata ay tila isang hudyat ng kanyang tagumpay. Ang lahat ay nakatitig sa bawat galaw ng kanyang kamay. Ang bawat pirma ay tila pagbura sa kasaysayan ng mga Madrigal. Ngunit bago pa man matapos ang unang titik ng kanyang pangalan, ang malaking pinto ng bulwagan ay itinulak ng malakas mula sa labas. Ang liwanag ng araw mula sa labas ay tila pumasok sa loob, nagbibigay ng isang nakasisilaw na anino sa gitna ng silid. Pumasok si Tess. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at puno ng putik.
Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mukha ay malinis at puno ng awtoridad na hindi pa nakikita ng sinuman sa bayang iyon. Kasunod niya ay si Attorney Tobias Enriquez na bitbit ang isang itim na folder na tila isang hatol mula sa langit. Stop the signing. Ang boses ni Tess ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, sapat na upang mapatigil ang bawat kamay at bawat bulong. Napatayo si Carmencita, ang kanyang mukha ay namutla ngunit pilit na nagmatigas. Teresita, what are you doing here? This is a private event. Guard, palayasin ang babaeng ito. No one is leaving, tita. Malamig na sagot ni Tess habang naglalakad patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hudyat ng pagbagsak ng kaharian ni Carmencita. The only ones who will leave this place are those who are about to go to jail. Hindi sa inyo ang lupang iyan at alam niyo ang katotohanan sa likod ng bawat peking pirma na ginawa niyo. Ang bulwagan ay nabalot ng matinding katahimikan, isang uri ng katahimikan na tila naghihintay sa pagsabog ng isang malaking bagyo. Ang kislap ng hiya sa leeg ni Carmencita ay tila nawalan ng ningning sa harap ng matalas na tingin ni Tess. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay tila mga matatalim na palaso na nakatusok sa bawat galaw ni Tess. Ang amoy ng pawis ng maraming tao at ang singaw ng mainit na hangin ay tila nagpapatindi sa tensyong namamayani. Si Carmencita ay nakatayo sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga kamay na may suot na mamahaling singsing ay nanginginig sa matinding galit habang ang kanyang mukha ay nagkakaroon ng mga mantsa ng pamumula. Anong ebidensya ang sinasabi mo, Teresita? You're just a bitter domestic helper. Niloloko mo ang mga tao rito. Sigaw ni Carmencita, ang kanyang boses ay nanginginig sa pilit na pagtatago ng takot. You're making a scene because you want more money, right? Huwag kayong maniwala sa kanya. She's mentally unstable because of her life abroad. Hindi natinag si Tess. Lumapit siya sa gitna ng mesa. Inilapag ang folder ni Attorney Tobias na may kasamang tunog ng mabigat na papel na bumabagsak sa kahoy. Ang bawat pahina ay tila isang hatol na dahan-dahang binubuklat sa harap ng madla. I have the original land title from my grandfather, tita. At ito, itinaas ni Tess ang isang dokumento, is a forensic report proving that my father's thumbprint was forced while he was unconscious. And here are the recordings of your conversations about bribing the assessor. Everything is here, tita. Your game is over. Narinig ang mabilis na bulungan ng mga tao sa paligid. Ang bawat salita ay tila isang dagok sa dangal ni Carmencita. Ang hiya na dati, ipilit niyang ibinabato kay Tess, ay ngayoy bumabalik sa kanya ng 10 ulit ang bigat. Ang kanyang marangyang anyo ay tila dahan-dahang natutuklap, inilalabas ang bulok na budhi na matagal niyang itinago sa likod ng mga alahas at magaggarang damit. Fake! That's all fake! Sigaw ni Dario habang sumusubok na lumapit, ngunit mabilis siyang hinarang ni Attorney Tobias at ng 2 lalaking nakauniporme na kanina pa nakatayo sa likuran. It's not fake, Dario. Even your mother's signature on the bribe money is here, sabi ni Attorney Tobias sa isang boses na puno ng lamig. Pati ang waiver na ipinapirma niyo kay Teresita kapalit ng pera. Ito ang naging huling ebidensya namin na may ginagawa kayong illegal na transaksyon sa lupang hindi naman inyo. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumayo si Tatay Ramon. Ang kanyang mga mata na dati puno ng luha ay ngayoy puno ng determinasyon. Tumingin siya sa kanyang kapatid na si Carmencita. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit abot sa bawat sulok ng silid. Carmencita, minahal kita bilang kapatid. Pinagkatiwalaan kita dahil iisa ang dugo natin. Pero binuwal mo ang bawat haligi ng tiwalang yon. Ang bawat sentimong ninakaw mo sa anak ko ay bawat patak ng dugo na kinuha mo sa akin. Naramdaman ni Tess ang pananakit ng kanyang lalamunan, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bindi na nararamdaman para sa kanyang ama. Ang bawat tao sa bulwagan ay nagsimulang tumayo
Ang kanilang mga mukha ay puno ng puot at pagkadiri. Sa ginawa ni Carmencita, ang dating reyna ng baryo ay ngayoy tila isang basang sisiw na wala nang mapagtataguan. Pumasok ang mga pulis sa gitna ng bulwagan. Ang malamig na bakal ng pinitpit na kongsowalo ay kumikinang sa ilalim ng ilaw habang ito ay inilalapit sa mga kamay ni Carmencita. Ang tunog ng pagsasara ng bakal sa kanyang mga pulso ay tila ang huling hudyat ng kanyang pagbagsak. "You can't do this to me. I am the one who saved this town. Mga walang utang na loob kayo." Sigaw ni Carmencita habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang lila na gown ay sumasadsad sa maduming sahig ng bulwagan, nawawalan ng ningning sa bawat segundo. Sumunod si Dario. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng matinding takot habang nakayuko siyang inilalabas sa gitna ng mga taong dati kanyang hinahamak. Ang bawat sibay ng mga kapitbahay ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang likuran. Nanatiling nakatayo si Tess sa gitna ng entablado. Ang amoy ng tagumpay ay hindi amoy ng pabango o alak, kundi ang amoy ng malinis na hangin na tila humahawi sa bawat dumi ng nakaraan. Tiningnan niya ang kanyang ama at sa unang pagkakataon, sa loob ng 12 taon, nakita niya ang isang tunay na ngiti sa mga labi nito. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa masama, kundi tungkol sa pagbabalik ng dangal sa mga taong inapi sa sarili nilang tahanan. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa pagod na puso ni Tess, habang ang huling anino ni Carmencita ay naglalaho sa labas ng pinto. Ang amoy ng alikabok at ang singaw ng mainit na hangin ay dahan-dahang napapalitan ng sariwang simoy na nagmumula sa mga bukirin. Ang bawat tao sa paligid ay nananatiling nakatitig sa mag-ama. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagsisisi at kahihiyan dahil sa kanilang mga maling paratang noon. "Tay, let's go home. Sa totoong bahay natin." Bulong ni Tess habang inaalalayan ng kanyang ama na tumayo. Naglakad sila palabas ng bulwagan. Tinatahak ang daan patungo sa mansyon na dati naging simbolo ng kanilang pagdurusa. Sa gitna ng kalsada, nakita nila ang maraming tao na nakapaligid sa sasakyan ng pulis. Ang mga sigaw ng pangungutya at pag-uusig mula sa mga kapitbahay ay tila mga latigo na humahampas sa nakayukong ulo ni Carmencita at Dario sa loob ng sasakyan. Ang dangal na pilit nilang ipinagmalaki ay ngayoy tila isang basahang tinatapak-tapakan sa gitna ng kalsada. "Look at them, Tay." Ang bawat taong sinubukan nilang bilhin ng katapatan ay sila ring dudura sa pangalan nila ngayon. Sabi ni Tess sa isang malamig ngunit kalmadong boses. Pagdating nila sa harap ng mansyon, huminto si Tess sa tapat ng malaking gate. Ang kislap ng gintong pintura ay tila nawalan na ng halaga. Kinuha ni Tess ang isang martilyo mula sa toolbox na naiwan ng mga surveyor sa tabi ng bakod. Sa bawat paghampas niya sa plaka ng stone marble na may nakaukit na rivas, ang bawat piraso ng bato na nagkakaburak-burak ay tila pagtatapos ng isang masamang panaginip. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga bisig, ngunit ang bawat pagtama ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang kaluluwa. Nang tuluyang matanggal ang huling titik ng pangalan ng kanyang kaaway, tumingin si Tess sa kanyang ama. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at lumang susi. Ang susi na itinago niya mula sa drawer ng opisina. "Open it, Tay. Inyo ang susi na ito. Inyo ang lupang ito," sabi ni Tess habang inilalagay ang bakal sa palad ng kanyang ama. Naramdaman ni Ramon ang bigat at lamig ng susi. Ang bawat ukit nito ay tila isang alaala ng kanyang kabataan. Nang pinihit niya ang trangka, ang dahan-dahang pagbukas ng gate ay hindi naglabas ng anumang tunog ng bakal, kundi isang pakiramdam ng malayang paghinga. Pumasok sila sa loob ng hardin, kung saan ang amoy ng mga bulaklak ng mangga ay sumalubong sa kanila, tila bumabati sa kanilang pagbabalik. "Tess, what about the money? Ano ang gagawin natin sa lahat ng ito?" Tanong ni Ramon habang nakatingin sa kanyang anak.
ng may halong paghanga at kaba. Inilabas ni Tess ang tiket ng loterya. Ang bawat numero doon ay tila mga bituin na nagbibigay ng liwanag sa kanilang kinabukasan. Hinawakan niya ang kamay ng ama at tinitigan ito ng may pagmamahal. The money will fix the house, Tay. Gagamitin natin ito para sa pagpapagamot ni nanay at para siguraduhin na wala nang kukuha muli sa atin ng kahit ano. Pero higit sa lahat, we will use it to help those who are like us, yung mga inaapi, dahil lang wala silang boses. Paliwanag ni Tess sa isang malambing na Taglish sa labas. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang anino ng mansyon ay tila lumiliit, nawawalan ng kapangyarihan sa harap ng katotohanan. Habang inaalalayan ni Tess ang kanyang ama, patungo sa pintuan ng bahay, naramdaman niya ang isang mainit na luha na dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng isang anak na sa wakas ay natupad ang kanyang pangako. Ang amoy ng luto ni Nanay Elena na dahan-dahang niluluto sa loob ng kusina ay tila isang awit ng pagtanggap. Ang bawat sulok ng bahay na dati puno ng puot ay ngayoy muling napupuno ng pag-asa. Ang dapit hapon ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga gintong bukirin, nag-iiwan ng isang mainit na yakap sa lupain ng mga madrigal. Ang bawat tangkay ng palay ay tila sumasayaw sa ihip ng hanging amoy rosas at sariwang damo. Isang halimuyak na malayo sa masangsang na amoy ng putik at kalawang na naging kulungan ni Tess sa loob ng maraming buwan. Ang katahimikan ng paligid ay hindi na nakabibingi, kundi isang himig ng kapayapaan na tila nagpapahilom sa bawat sugat ng nakaraan. Sa malawak na beranda ng mansyon, nakaupo sina Tatay Ramon at Nanay Elena sa isang bagong tumba-tumba. Ang suot nilang damit ay gawa sa malambot na cotton, malinis at amoy araw. Wala na ang mga sugat sa paa ni Nanay Elena. Ang kanyang mga balat ay dahan-dahan nang nagkakaroon ng kulay at ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa sahig kundi sa malayo, puno ng liwanag. Ang kanyang mga kamay na dati puno ng dumi ay ngayoy mabango at malinis. Dahan-dahang hinahaplos ang kamay ng kanyang asawa. Anak, look at the fields. It's like they're smiling at us again, sabi ni Tatay Ramon habang nakatingin kay Tess, nakapiling nila sa labas. Ngumiti si Tess habang inilalapag ang isang tray ng mainit na tsaa at mga kakanin sa mesa. Ang kanyang tindig ay puno ng dangal. Ang bawat kilos niya ay tila isang pasasalamat sa tadhana. Ang tiket ng loterya na nagpabago sa kanilang buhay ay hindi na isang lihim. Ang bahagi ng napanalunan ay itinabi niya para sa isang pundasyon, ang Madrigal Home for OFUs, upang tulungan ang mga kababayan niyang nakaranas ng pang-aapi sa ibang bansa. I'm just happy that we are finally free, Tay. Hindi lang sa hirap, kundi sa galit. Sagot ni Tess sa isang malambing na Taglish. The money is just a tool. What matters most is that your name is clean again. Ang dangal niyo ang pinakamalaking kayamanan na naibalik ko. Sa kabilang panig ng bayan, sa loob ng malamig na rehas ng kulungan, ang balita tungkol sa tagumpay ni Tess ay tila isang lason na dahan-dahang kumakain sa kaisipan ni Carmencita. Ang babaeng dati punong-puno ng alahas ay ngayoy suot ang isang kupas na uniforme, nakaupo sa sahig na semento at nakikinig sa mga bulong-bulungan ng ibang bilanggo tungkol sa kanyang pagbagsak. Ang bawat hiyas na kanyang ninakaw ay napalitan ng bawat segundo ng kahihiyan na kailangan niyang pagdusahan habang buhay. Si Dario naman ay nawalan ng lahat ng kanyang kaibigan. Ang bawat taong dating sumasamba sa kanyang pera ay siya ring unang tumalikod sa kanya nang maglaho ang lahat ng kanyang yaman. Huminga ng malalim si Tess habang dinadama ang malamig na simoy ng gabi. Ang bawat pilat sa kanyang puso mula sa 12 taong pagtitiis sa disyerto ay tila dahan-dahan ng naglalaho, napapalitan ng init ng pagmamahal ng kanyang pamilya. Naisip niya ang bawat luha
na pumatak sa putik ng kulungan ng baboy. Ang bawat patak na yon ay naging binhi ng isang bagong simula. Ang paghihiganti ay hindi kailangang dumanak ang dugo. Minsan, sapat na ang katotohanan upang itumba ang mga dambuhalang pader ng kasinungalingan. Sa ilalim ng mga bituin, ang pamilya Madrigal ay muling naging buo. Ang bawat sulok ng kanilang tahanan ay hindi na amoy pait, kundi puno ng amoy ng pag-asa at pagmamahal na kailanman ay hindi na mananakaw ng sinuman. Ang ari-arian ay maaring nakawin, ngunit ang dangal at ang tunay na pag-ibig sa sandaling ipinaglaban ng katotohanan ay palaging makakahanap ng daan pauwi sa tahanan.